Hello guys! Today's video ay gagawa ako ng binignet. Dahil ngayon ay Holy Week, kakain kami ng binignet. Nasanayan na kasi namin mga kaibigan pag Holy Week, gumagawa kami ng binignet. At ito na rin ang aming tanghalian mamaya. So ang tawag nito mga kaibigan sa Tagalog ay ginatan. So ito mga higala, hinuhugasan ko itong gulaman. Ito yung gulaman na iba't iba ang kulay. May green at may pula at puti. So ito hugasan ko itong kaldero para dito ko ilalagay ang gulaman na aking palalambutin mamaya doon sa labas ko ito papalambutin at gagawa ako doon ng apoy. Madali lang kasi lumambot doon sa labas kasi malakas yung apoy doon. So isasalang na natin yan at dadalhin sa labas at ating isasalang. So dito na ating isasalang na dito sa nagbabagang apoy. May apoy dito na kahoy ang gamit. Dito papalambutin para madaling lumambot. Oh, ito na yung gulaman. Ayan. Papalambutin na natin dito sa nagbabagang apoy. So mga 15 minutes lang ito mga kaibigan. So ngayon ito naman ay may niyog naman ako na hinahanda para gagawin nating gata at ito ay igata sa ating gagawin na binignet. So kakayurin ko na mga kaibigan itong niyog na igagata natin sa ating binignet. So sanay na sanay tayo mga kaibigan magkayo dito sa niyog. Kakabayo lang tayo dyan sa may kayuran. Yan, babantayan lang natin at baka ito ay lilipad. Lilipad din tayo na nakakabayo dyan sa may kayuran. Kayod ng kayod mga kaibigan, hindi nakalangan na magbayad tayo ng pangkayod. At ito naman ay umpisahan na rin natin sa pagpiga para may gagamitin na tayo ng panggata sa ating binignet. Yan, pipigain natin ng mabuti para magata yung ating binignet. Malaki na niyog ito mga kaibigan kaya magata yung ating binignet. At patay din ito na kinuha ko na niyog. Sa amin lang din yung niyog mga kaibigan. Ito naman ay nag-umpisa na rin ako sa pagbalat ng kamuti. Yan, ito yung kamuti at saka yung ubi mga kaibigan. Yan, maliliit lang yan. Ginagawa ko kasi ating i-chop din naman yan mamaya. Kaya yung mga maliliit lang ang pinili ko na gagawin ko na panghalo sa binignet. Yung mga kaibigan, itong kamuti na to ay mura lang yan dito sa amin. Tag 40 lang ang kilo ng kamuti. At saka yung ubi. So ito binabalatan pa mga kaibigan. Fresh na fresh pa itong kamuti mga kaibigan dahil ito ay galing pa ito sa puno. Binili ko to tag 40 pesos lang ang kilo niyan. So ngayon lang din ito hinati dahil kanina pa din ako nag-order nito at kinukuha nila ako doon sa puno. Fresh na fresh talaga ito. Itong kamuti mga kaibigan, kulay violet ito. Klase kasi sa kamuti. Ito naman ay kulay yellow naman itong binabalatan ko. Yan. Ang kanyang balat ay pula pero ang kanyang kulay sa loob ay yellow. So ito naman ay saging na hinog. Hinog na yan mga kaibigan kaya tatlo lang ang nilagay ko. 3 piraso lang yan. Kasi pag dinamihan, maasim ang resulta ng ating binignet. Maasim kasi yung banana pag hinog na. Kaya konti lang nilagay ko. At ito na mga kaibigan, chinachop ko na yung kamuti at saging.
Meron din akong ano nilagay dyan, yung mga giniling na kalabasa at carrots. So ito mga kaibigan, ito na yung mga sangkap. Ito yung sago kanina na pinalambot ko, yan. Yan ang sago. Ito naman yung malagkit na 1 cup lang yan malagkit, saka may halo na giniling na kalabasa, carrots at saka patatas. Ito naman yung kamuti na violet. Violet ang color. Ito ay kamuti na yellow ang color. So ito yung 3 piraso na banana. At ito na guys ang gata natin. Magata yan dahil malaki yan na niyog na ginagata ko. So yan mga kaibigan ang mga sangkap sa binignet. At ayan pa yung dalawang yang nilagay sa tasa. Yan yung mga asukal. Yung maskubado, yung medyo maitim na mapula, maskubado yan. At saka yung brown sugar, yung nasa isa na tasa. So ito na mga kaibigan, nagsasalang na tayo ng kaldero na may tubig na kaunti. At inlalagay ko itong malagkit na bigas. Yan, 1 tasa yan na may halo na giniling na kalabasa at saka patatas at saka carrots. So papalambutin muna mga kaibigan. Dahil may bigas dyan kaya papalambutin muna natin. At ayan na ang resulta guys. Malambot na siya. Yan, kumukulo ng kumukulo. So, ilagay ko muna itong gata na, pangalawang gata kasi ito mga kaibigan. Yan, pangalawang gata yan. Kasi 2 bisis yung ginagata yung kinayod na niyog. Then, ilalagay natin itong kamote na violet ang kulay. Then, ito kamote din ito na yellow ang kulay. Yan ay yung 3 piraso na saging. Yan, 3 yan. 3 lang mga kaibigan. At ito yung pinalambot natin na gulaman. Ayan. Pinalambot muna yun kanina. Kasi mahirap na mga kaibigan pag hindi malambot pag inahalo dyan. Matagal kasi lalambot yung gulaman. Kaya dapat palambutin muna natin yung gulaman. At yan ay papakuluin muna natin at para lumambot yung mga nilagay dyan na bigas, kamuti, saging, at saka yung yung malagkit. So haluin muna natin kasi didikit din yan pag hindi hinahalo. Yan, kumukulo ng kumukulo mga kaibigan. Ayan. Haluin para hindi siya dumikit. Yan, malapot na mga kaibigan. Andyan na lahat ng mga sago at yung iba-iba pang mga sangkap. Ayan, ilalagay ko yung gata, yung unang gata yun mga kaibigan, yung magata. Kasi pag unang gata mga kaibigan, gata talaga yun. Kaya yan, ilagay ko na siya at papakuluin siya ulit natin. Ayan, kumukulo na siya mga kaibigan. At ilalagay na natin itong asukal. Yung maitim na medyo mapula ay maskubado yan mga kaibigan. Yung mga kaibigan, masarap yung maskubado ilagay dyan sa binignet or ginatan. Dahil mabango mga kaibigan. Mabango ang resulta niyan pag maskubado ang ilagay mo. Kaya mahilig talaga ako maglagay sa maskubado. Ayan, pakuluan ulit natin mga kaibigan. Pakuluin muna natin para matutunaw yung nilagay natin na maskubado at saka yung brown sugar.
Ayan mga kaibigan, kumukulo na siya. Hantayin muna natin siya ng sandali para yung kulo na talaga para matunaw na yung nilalagay natin na muscovado tsaka yung asukal. Yung brown sugar mga kaibigan ang nilagay ko. Brown sugar at tsaka yung muscovado. Ayan, kailangan mga kaibigan ay hahalo-haluin natin para hindi siya dumikit. At nilalagay ko lang yan dyan sa medium kasi pag high, malakas na naman ang apoy niyan. So, titikman natin mga kaibigan kung siya ay tamang-tama ba ang timpla. Baka ang labas niyan ay maalat. Ayan mga kaibigan, pinagkaguluhan ako dyan ng mga pamangkin ko. Pagluto ko ng binignit, nilalagyan nila dyan ng paskin dyan. yung nilagay dyan, may nakapaskin na binignit. Pinagkaguluhan ako ng mga pamangkin ko. Kasi naghintay sila mga kaibigan kung kailan maluto ang binignit. Kasi mga matatakaw din yung mga pamangkin ko na yan. Ayan, nilalagyan ako dyan ng makasulat na binignit. Naatat na yung mga pamangkin ko na magkagulo lang sila dyan. Naghihintay na maluto ang aking binignit. Wala kasi kaming ibang kasama dito sa bahay mga kaibigan. Kaya yung mga pamangkin ko ay nandito. Nakigulo sa aking binignit. So ayan na mga kaibigan, kulong-kulo na siya. Haluin na naman para hindi siya dumikit. Yan ang resulta ng ating binignit mga kaibigan. Malapot na malapot siya. Isa din sa nakalapot dyan mga kaibigan ay yung malagkit. Nilalagyan ko yan ng malagkit kasi na isang tasa. Kaya siya ay malapot din. So ito na mga kaibigan ang resulta ng ating binignit. Kulong-kulo na talaga siya dahil luto na siya. At ito ay inilalagay ko na sa mangkok na malaki. Ayan, nakita-kita natin mga kaibigan yung mga bilog-bilog dyan. Yung mga sago na nilalagay natin. Yung kamuti, yung saging, at saka yung bigas na nilalagay natin na malagkit. At saka yung giniling na gulay. So, hanggang dito lang mga kaibigan. Ang hindi pa nakapag-subscribe sa akin, please subscribe my channel mga kaibigan. Thank you guys.